Matapos magsalita ang ina ni Claudine Barreto na si Mommy Inday Barreto, lumalabas na tuluyan ng sasampahan ng kaso si Claudine Barreto ng taong nakabili ng kanyang lupa. Matatandaan na naging mainit na usapin sa social media ang panayam ni Mommy Inday kay Ogie Diaz, kung saan ibinunyag niya ang umano'y pananakit at pang-aabuso ng dating asawa ni Claudine na si Raymart Santiago. Bukod dito, ikinagalit umano ni Jeniger Barreto ang pagtanggi ni Raymart na pirmahan ang mga dokumento kaugnay ng pagbebenta ng lupa na pagmamay-ari ni Claudine. Dahil dito, nagkaroon ng problema sa nasabing transaksyon. Ayon sa ulat, nagreklamo na ang nakabili ng lupa dahil sa kabila ng maayos umanong kasunduan noon, hindi pa rin naililipat sa kanilang pangalan ang nasabing ari-arian. Dahil dito, nakatakda raw sampahan ng demanda si Claudine Barreto ng taong nakabili ng lupa, isang isyong tiyak na muling magpapainit sa kontrobersyal na alitan sa pagitan ng mga Barreto at ni Raymart Santiago. Yung kay Claudine Barreto, wala ring nagawa yung, sabihin ba natin pagtalak, yung kasi ginagamit ngayon ng mga netizens, no? Yung pagtalak ni Mommy Inday Barreto laban kay Raymart Santiago. Wala rin pong nagawa kasi ayon po sa kampo naman nung nakabili nung property ni Claudine noon, ay tutuluyan na nila ang demandang ito kung hindi maibabalik yung kabuuang halaga, danyos at saka attorney's fees. Wala. Alam mo kasi parang lumabas dito sa halip na makiusap. Parang kung ito maganda yung pagkakasabi ni Mommy Inday, palagay ko siguro naman ang puso ni Raymart naman makikinig, di ba? Yeah. Diba? Opo na. At saka syempre sa lahat po ng, di ba, lagi naman natin sinasabi, pag may kailangan ka, dapat ikaw yung sumuyo. Nagpapahinugod. Oo, nagpapahinugod. Kasi may kailangan ka dun sa tao, pero kung hindi ganyan, naku, mahirap talaga yung katulad niyan. Paano? Saan ngayon kukuha si Claudine? Mai-stress siya lalo dyan. Paano niya mababayaran yung napakalaking halaga na ibayad sa kanya noon? At saka sinabi naman ng broker, di ba, narinig naman natin yung recording nung broker na talagang kung hindi maibibigay ang kabuuang halaga at saka danyos at babayaran ng attorney's fees, mapipilitan talaga na daanin sa legal na paraan yung bentahan na yan. Dahil hanggang ngayon nga po ay hindi na ililipat sa kanilang pangalan yung propiedad dahil hinihingi ng RD ang pirma ni Raymart Santiago. Kaso nga, hindi nga pumipirma si Raymart. Kaya ganyan ang mangyayari. Magiging legal na yan. Diba? Hindi naman papayag yun, nakabili na yun na basta na lang ganon. Ilang pong milyon yun Pero mabait pa rin yung nakabili. Ibigay mo ilang taon na, no? 3 taon na nakararaan yun. Ipin mo, ang palugit na ibinigay sa kanila para lang maayos na, pero wala pa. Napaka talaga. Yung 3 taon na yun, sobra-sobra ng bait nung nakabili na yun. At siguro naman si Claudine, hindi naman niya binibigyan ng false hope yung nakabili, kundi umaasa siya na pipirman din ni Raymart itong di ba, dokumento na hindi na siya nag-aabol at wala na siyang interest doon sa property. Yun. Kaya parang baliwala rin nabaliwala rin yung pagtalak ni Mommy Inday. Sa halip na magkaroon ng resulta, wala rin, di ba? Ayan. Eto, sabi ni Juris Dr. Channel, sabi na nga ba, may purpose talaga yung pagpapa-interview ni Mommy Inday. May mga dahilan si Raymart for sure. Pero bakit kaya ayaw pa rin niyang pumirma para maibenta na sana ni Claudine yung yung property. Anak na ibenta na, binabawi na nga yung pinagbentahan dahil walang pirma si Raymart. Conjugal pa nga may ituturing yon dahil hanggang ngayon naman, hindi pa rin naman napapawalang bisa ang kanilang kasal. Okay? Dito makikita na hindi uubra ang pagtalak sa TV kapag legal at korte na ang usapan. Ayan, ang akala ni Juris, hindi pa hindi pa na ibebenta. Nabenta na, yun. Ayan, sabi ni Tita Julie Paras, grabe, napasama patuloy si Claudine dahil, napasama patuloy si Claudine dahil sa nanay niyang sobrang delayed ang reaction. Ilang taon na lumipas doon pa ngayon na lang naisip ipagtanggol ang anak. Hay nako, sabi ni Tita Julie Paras. Okay, at eto sabi ni Edeletada, paano naman kasi mababagbag ang kalooban ng isang Raymart Santiago
ang statement naman ng Maderaka ni Claudine sobrang anghang. Mas matindi pa sa anak ang mga litanya. Parang sila ni Raymart ang nagsama. Sino ba ang talagang nakalaklak ng suka? Sabi niya. Maasim. Suka talaga. Maasim kasi maasim. Maasim. Oo. Ayan, ito. Ay, nako. Ay, si Miss Nags. Ayan. Nakaabang na po kami ni Bubwit kahit na radio mode muna. Punong abala kami mamayang alas 9:26 p.m. 9:26 daw doon ngayon. 3:26 a.m. dyan ay eksaktong kaarawan ni Bubwit. Isang taon na. Happy birthday, Bubwit. Happy birthday. Tutok lang kayo. Ayan. Naku, ang dami-dami dito. Eto pa. Sabi naman ni John, ako man ng lalaki, pagkatapos akong sira-siraan ng kung ano-ano, na hindi naman natin tiyak kung gaano katotoo, hindi ako pipirma kahit pakaladkarin nila ako. Ginaya niya yung kaladkad. Sabi niya, kahit pakaladkarin din nila ako, tutukan nila ako ng baril sa ulo. Hindi talaga ako pipirma pagkatapos sabihin ng lahat. Ganun na lang yon. Yun ang sabi ni John. Kaya nga, di ba, no? May dahilan ito kaya hindi pa siguro na pipirmahan. Yung dahilan ng ating aalamin kung bakit pinagkakait ang isang pirma na kailangan nila. Sabihin na natin, at alam naman natin na si Claudine noon ang kumikita ng pagkalaki-laki talaga. Sabihin na natin, kanya naman talaga yung ipinambili ng property na yan. May mga kwento sa likod niyan kung bakit ayaw pirmahan ni Raymart. Yun lang yon. At kung ano yon, aabangan natin talaga yan. Kaso hindi naman nagsasalita si Raymart, ang mga abogado lang niya ang nagsasalita. At sabi nga ng mga abogado, ayaw nang makialam pa ni Raymart sa kung ano-anong kwento na yan. May mga cohorts pa nga mga kakunay na di ba? Mag-public apology si Mami Inday, baka pumirma pa ang boylet. Sabi ni Philip Villanueva, o magpa-public apology daw, baka daw pumirma pa ang boylet. Di ba? A mother's love, naisip nga kita, Nay, yung kung paano ipagtanggol ang mahal mong anak. Direct chops Manansala, ipagtatanggol ko pag alam ko na nasa wasto siyang katwiran. Pero kapag siya ay lihis, ako ang unang-una niyang kalaban. Yun Pero mahal ko ang anak ko. Mahal ko mga anak ko. Pero hindi ko kakampihan pag siya ay mali. Di ba? Ganun yun. Okay, Joey Francisco ng Bulwagang Pambalitaan ng TV5 at 1PH. Naghihintay ka ba ng tingnan natin, baka may maiwanan. Tingnan natin, baka nga meron. Pero hindi, magaganda Nakalabas na po ang popcorn. Mukhang tatagal pa itong gulo nila. His words against hers, hoping the truth will prevail at the end, sabi ni Dan Clavesillas. Oo, sana lumabas ang katotohanan. Sabi ni Paulo Ubalde, Nay, wala po talagang nagagawang maganda pagtalak. Totoo po talaga ang kasabihan, kung wala ka rin lang magandang sasabihin, tumahimik ka na lang. Sabi ni Paulo Ubalde, wow, food for thought, di ba? Ang ganda naman. Eto naman, ito ay galing kay Wating-Wating. Nay, wala rin kasi sa ayos si Raymart. Isang pirma lang naman para na lang sana sa anak nila. Kay Claudine naman, yung property, di po ba? May say po ba si Raymart dahil walang prenup? Nabili ito ni Claudine nitong nagsasama na sila. At ang hinihingi ng RD, pirma din ni Raymart dahil sa legalidad, mag-asawa pa rin sila. Hindi pa anal ng kasal. Yun. Ganun ang Nakakalungkot lang po ang nangyari. Imbis na umayos, lalong gumulo ang sitwasyon. Dahil sa walang prenong pagtalak ni Mami Inday. Dapat kasi pinag-usapan na lang ng personal yan. Tama po natin espiritu. At saka kapag tayo ang may kailangan, hindi tayo nagmamalaki. Nakikiusap tayo, nagpapakumbaba tayo. Ganun yun. Yun yung tinatawag na mahika ng mga salita na mababa. Yun. Okay. Eto, sabi pa ni Wating-Wating, Nanay, sa tapang po ni Mami Inday, bakit hindi po niya mapagkasundo-sundo ang mga anak niya? Oo, yan din ang tanong ng ating mga kababayan, Wating-Wating.